Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako ito mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan ho natin itong dalawang ito. Ha? Si Diwata, si Diwata tuloy. Si Attorney Salpanelo mga kababayan. At ito hong si Chupaing tuloy. Ito hong si Mr. Attorney former spokesperson ho ng nagdaang demonyong administrasyon tuloy, sorry. Lagi ko nagkakamali. Nagdaang administrasyon ho ni Duterte, walang iba. Harry Roque. Palakpakan ho natin silang dalawa, mga kababayan. Tanya naman ha, napakaganda ng intro nyo ha. Baka yung masabi pa kayo. Napakaganda ng introduction kung paano ko ipakilala rito sa programa ko. Okay, pag-usapan natin itong dalawang ito. Matagal na ito matagal na ho itong, actually, sa unang pagkakataon, ito hong si Harry Roque, bumanat na. Binanatan na itong itong taong ito, sorry, itong si Attorney Salpanelo. Nakalang taon pa, matagal na hong binabanatan, sinusoplak, binabara, sinusopalpal. Ito ho ni Attorney Salpanelo, itong si Harry Roque. Lahat ho ng klaseng pahayag ho ni Harry Roque, kadalasan sinusopalpal, binabara ho nito ni Attorney Salpanelo tulad ng mga nakaraan. Sabi ni Harry Roque sa kanyang YouTube channel nung nandito pa siya sa Pilipinas, nung hindi pa ho siya nagtatago. Sabi niya, tumawag daw sa kanya nung Sabado. Dati. Nung Sabado ito si Digong. At natatakot daw at napuyat daw siya kakatawag ni Digong kasi si Digong daw nagsusumbong sa kanya na ang dami raw sundalo sa kanilang lugar na anytime pwede na raw siyang hulihin. Hindi pa nadadakip si Digong nung mga panahon na sinasabi ni Harry Roque noon. Nireveal niyang ganun. Siyempre, lumalabas para bang, kasi alam niyo naman to si Digong, di ba? Tapang-tapangan lagi ito sa mikropono, sa mainstream media. Isipin mo, hinayag ni Harry Roque ng ganun. So, lumalabas tuloy, ito si Digong, sa totoong buhay, duwag. Tapang-tapangan lang. Binara ni Salpanelo, sabi, hindi raw totoong tumawag si Digong kay Harry Roque. Wala raw katibayan yan, or wala raw katotohanan yan. Hindi raw totoo yung sinasabi ni Roque. Although hindi niya binabanggit si Roque nun basta sinasabi hindi raw totoo yun. Pangalawa, sabi ni Roque, itong China or itong si Xi Jinping, meron na tinatawag na gentleman's agreement together with former President Rodrigo Roa Duterte. Yung dati nating presidente sa kasamaang palad. Sinopalpal na naman ni Attorney Salpanelo. Yung nagpapakalat daw niyan, yung nagsasabi ng ganyan, na meron gentleman's agreement, itong si Digong or China, bansang China, over former President Rodrigo Roa Duterte, yung sinasabi ni Harry Roque na gentleman's agreement, walang katotohanan. Fake news. Di syempre, although hindi niya binabanggit si Harry Roque, nire-refer niya kay Harry Roque yun. Minsan, tinanong siya ng media kung kilala niya si Harry Roque. Ang sagot ni Salpanelo, sino yun? Di niya raw kilala yun. Ngayon mga kababayan, mga kanalays, alam niyo naman to si Roque na bigyan na ho ng warrant of arrest. Galing ho sa korte. So sa makatuwid mga kababayan, pwedeng ma-arresto to kung sino man ho ang pwedeng makakita sa kanyang otoridad, especially itong Interpol. NBI, may ipagtulungan dyan, aarestuhin siya. May message muna si Attorney Panelo sa kanya, mga kababayan. Pakinggan muna natin ito bago tayo magpunta kay Hayop na Roque. Hayop na Roque tuloy. Your colleague, Attorney Harry Roque pala. Harry Roque is still in the Netherlands. There
is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon ng kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo ang sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Then, madaling mapatunayan yan. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Hindi siya ma-convict. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Pwede file agad siya ng petition for bail. At the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humanap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin, guilty ka. Tama man o mali, yan ang present. Ayan, mga kababayan, pakinggan nyo Pakinggan nyo kung paano utuin ni Atty. Sal Panelo si Harry Roque. Okay, so ganyan, marap ka, mag-piyansa ka ng bail, mga ganyan, mapila ka. O syempre, alam naman natin hindi naman basta ganon kadali yun. Na pag sumuko si Harry Roque, mabibigyan agad ng bail or piyansa. Kasi itong kinakarapong kaso ni Harry Roque, human trafficking, wala bail muna yan. Yung unang agad may isip ng tao, walang bail. Ngayon, kung bibigyan siya ng pagkakataong magka-bail, piyansa, siguro may mga gagawing hakbang, technique ang kanyang mga abogado. Pero sa una, wala muna. Sumuko na lang daw. Kasi sabi ni Atty. Sal Panelo, alam mo naman ng mga Pilipino, pag di ka humarap, ibig sabihin guilty ka. So, kinukumbins niya si Harry Roque. Ang nakakapagtaka rito kay Sal Panelo, bakit di mo pinapayo kay Kibuloy? Bakit dati, nung si Kibuloy, ang tagal nagtago, parang wala ka namang ganyang sariling pahayag. So, ano ba yan? Concern ka ba talaga kay Harry Roque or gusto mo siyang makita sa rehas? Tuloy natin. So, mga kasira sa kanya. So, if I were him, umuwi ka na. Umuwi na lang siya, oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? You don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution at sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi, during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siya mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Harapin niya. Lang siya. Ay, maliwanag mga kababayan. According kay Atty. Harry Roque, hindi siya political persecution. Hindi siya biktima ng political persecution. Ay siguro, para kay Atty. Sal Panelo, ang political persecution lang, ito lang sila Inday, sila Digong, pero pagdating sa'yo, Yan. Eto mga kababayan, nako, eto na. Sa unang pagkakataon, mga kababayan, mga ka-analyze, Harry Roque, pumalag na. Puti. Binanata na. Diwata. Si Sal Panelo. Hindi na ho nakapagpigil, mga kababayan. Hindi na ho nakapagtimpe. Pakinggan natin kung paano binanatan ni Harry Roque ito hong si Sal Panelo. Nako, matindi ito, ha? Pakinggan natin. Well, I think that's gross ignorance of what asylum is, no?
So I will not even bother to answer observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Nako! Ignorante ka raw pagdating sa usaping asylum. Salpanelo, kasi pinauwi na Salpanelo si Harry Roque. Mukhang pagdating daw sa usaping asylum, ignorante ka, wala ka raw alam. Kumbaga, parang sinasabi, bobo ka, tanga ka. Parang, I like it! Maganda, magbanatan kayo. Tuloy natin. Sir, how are you with Attorney Sal? How are you daw? Well, ako, di ko siya pinapansin, pero, you know, I understand where he's coming from. Kasi kung maalala nyo, when I initially resigned in 2019 to run for the Senate and hindi natuloy because I had the heart attack, he volunteered to replace me. No? And ako naman, thank goodness merong replacement sa akin because being a spokes was a thankless job. Pero, nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, tumawag mismo sa akin ng presidente at sinabi, pwede ba bumalik ka na? At iniisip ko naman talaga na kung lahat ng tayo maniniwala na saging ang gamot sa COVID, as Sal Panelo says, ay saan tayo pupulutin? So bumalik ako, no? So that's... Putik. Medyo... Alam mo, napakaganda na explanation ni Harry Roque rito, Attorney Sal Panelo, ha? Pero pag pinakikinggan mo, putik, parang ginagawa kang tanga. parang ginawa kang bobo, no? Chief legal counsel ka pa naman ni Digong dati, di ba? Dati raw, noong 2019, ito si Harry Roque, umalis bumaba muna sa kanyang posisyon. Noong 2019, bumaba muna sa kanyang posisyon bilang spokesperson. Ang pumalit, itong si Attorney Harry Roque, itong si Sal Panelo, naging replacement ni Harry Roque sa spokesperson na pwesto dyan sa Malacanang. Okay, natuwa raw si Harry Roque dahil may pumalit sa kanya bilang spokesperson, si Attorney Sal Panelo. Abay, nung nakapwesto na raw si Attorney Sal Panelo, pinagkalat daw ba na ang sakit sa COVID, saging. Kung maniniwala daw tayo lahat na ang gamot sa COVID saging, paano pa ang mamamayang Pilipino? Tinawagan daw ngayon ni Digong si Harry Roque. Harry Roque, bumalik ka na nga sa pwesto mo. At pinagkakalat ni Sal Panelo na gamot daw sa COVID saging. Kumbaga, inalis na naman sa pwesto si Sal Panelo dahil sa usaping saging. So parang lumalabas, mukhang tanga ito si bobo ito si Sal Panelo. Kaya siguro ganito dahil nilagay si Sal Panelo tapos binalik din agad si Harry Roque. Kaya siguro ganito si Sal Panelo pala kay Harry Roque. All the dealings I've had with Sal Panelo. But ang alam ko talaga, he really wanted to become spokesperson in 2019. And ako naman, goodness gracious, alam mo naman yan na Maricel, no? It was such a thankless job. It's not a job that I would aspire for, nor would want to hold on to for a longer period of time. Putik, mabigat yun Sal Panelo siya. Para bang sinasabi, hindi ka capable or hindi ka fit diyan sa posisyon ng posisyon ng spokesperson ng Malacanang or ni dating Pangulong Duterte. Para bang sinasabi hindi mo kaya ito. Bakit pinagkalat mo raw na ang gamot sa COVID saging? Ano naging basya mo? Saan mo nabasang comics? Nako, kaabang-abang ito kung ano yung sasagot ni Sal Panelo dito, mga kababayan, mga ka-analyze. Abangan natin dyan, mga kababayan, ha? Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po. Salamat.